Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Masang Pilipino. Pangulong Marcos nangunguna sa governance survey ng RPMD Foundation. Nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamataas na governance rating sa hanay ng mga pambansang opisyal sa pinakahuling Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation. RP Mission Development Foundation. Yan ang Batay sa survey na isinagawa nitong Abril sa 5,000 respondents, nagtala ang Pangulo ng 57% Index of Governance Score, kalakip ang mataas na approval at trust ratings. Kasunod ni Marcos sa ranggo si Vice President Sara Duterte, habang kabilang din sa mga nagtala ng mataas na governance score sina House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Tito Soto ayon sa resulta sa survey. Hiwalay namang mga nangunguna si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa hanin ng mga miyembro ng gabinete matapos makakuha ng 87% governance score, ang pinakamataas sa lahat ng cabinet secretaries. Ipinakita rin ng survey na nananatiling matatag ang suporta kay Pangulong Marcos sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang Balance, Luzon at Mindanao. Oh ho ho ho. Ito na, labanan ng mga surveys ngayon. Mind conditioning. Okay. What is this RP Mission Development Incorporated? Una kong na laman ang tungkol sa survey group na ito noong 2022 na kampanyahan sa presidential election. Ang alam ko lang na mga survey group, ang pinakamatagal na SWS. Very credible ito. Pulse Asia, matagal nang mayan. Publicos Asia, and then WR Numero. To me, basta itong apat ang nag-survey, very scientific, very fair, objective, walang halong politika. Basta itong apat. Kaya lang, itong RP Mission Development Incorporated, first time kong nakakita ng survey nila noong 2022. Sa mga credible surveys, lamang na lamang ang Unitin. Mataas ang rating. Malayo ang agwat nila kay Lenny at Kiko Pangilinan. Nabigla ko nung may lumabas na survey itong RP Mission Development Foundation. Oy, biglang lumamang si Lenny at Kiko. Ay, sabi ko wala na. Excuse me ha. Mula noon, basta may survey result ng RP Mission Development Incorporated, tinatawanan ko na lang. Ayan, ang nabantayan ko na opinion ko lang ito, tinatawanan ko, hindi ako naniniwala. RP Mission Development Incorporated, Octa Research at saka Tangery. Every now and then, naglalabas ito. Sinasabayan nila. Kung may lumabas na result ng survey nitong apat, yung binanggit ko kanina, na nagkakatugma, mababa ang rating ni BBM, maglalabas din ng survey itong RP Mission Development Foundation, Tangery, Octa, mataas ang rating ni BBM. Well, nasa atin na, taong bayan na, kung kanino tayo maniniwala. Battle of narratives, battle of sa court of public opinion. Mataas ang rating ni BBM. Ay, nako. Sa isang press conference, tinanong itong mga kongresista na kahit napakasipag, very busy si BBM, trabaho ng trabaho, bakit negative pa rin ang trust rating niya sa mga credible, mga sikat na survey firms? Anong sagot ni Congressman Garin? Ganyan talaga. Ang Pangulo ay isang magandang puno, nagbibigay ng maraming bunga, kaya binabato siya. Binabato daw sa pamamagitan ng negative trust rating. Kaya, nakakatuwa.
Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan, ha. Dito mo makikita kung naniniwala ba sila sa survey nito. 8,700 ang nag-react. 7,500 ang tumatawa, 867 lang ang nag-like. So, percentage, nasa 90, more than 90% ang hindi naniniwala sa survey ito. Kaya hindi nyo na maluko ang sambayanan dahil age of social media na ngayon. Julito Kinatakdan. Nakakaya, sino bang nag-survey nung recto ata? Christine Aliana, dahil ba high siya palagi? Ann Paul Bintora, sabi na nga ni Babalo, hindi totoo yan, bula lang yan. Fe Mission, in your wild dreams, sarili nyong survey for sure. Yeah. Magbayad ka lang. Kasi dalawang survey. Pwedeng commission and non-commission. Ang pinaka-the best na survey yung non-commission. And itong apat na survey groups na sinasabi ko sa inyo, karamihan tong survey nila sa ngayon is non-commission. Pagdating na malapit ng eleksyon, yan. Tumatanggap din sila ng bayad. Kaya lang, ang nabantayan ko, kahit commission survey pa, ilalabas nila kung ano ang totoong pulso ng taong bayan. Kaya, mabuhay! Pasalamatan natin at meron tayong mga credible survey groups katulad ng Pulse Asia, SWS, WR Numero, and Publicos Asia. Yan yung mga matitinik o matitino na survey groups na iisa lang ang resulta nila. Puros negative na ang trust rating ni BBM. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako dahil para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko dire sa balay ni Karen Ngaso nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So, mao na ni ang itsura o kadako sa buslot sa iyang yero. Dili dapit mo na ni ang gipang butangan lang gani og trapal. So gipang susugluhan lang gani ang uban. Ang diri gibutangan lang og tunnel bag. Tarpulin. So mo na ni ang itsura sa ilang higdaanan. O mao na ni ang gitabang nga ero nga napulo kabuok nga digis kataas. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Pag-atop na gyud sila. Karong adlaw karong tak na ako dako kay pasalamat sa Ginoo ug sa imo pod sir kung kinsa ka man tabangan pagid ka sa Ginoo daghan kay grasya ka ang 16 na katuig nga sinako karon gwapo na gyud kaayo di na gyud mo lusot among mata. Salamat gyud kaayo.
Salamat gid kayo sa Ginoo ug sa nagtabang po sa sin. Unta sa tanang panahon ang pagkamalipayos ti pamilya nimo ug maayong panglawas kanunay naa diha. Ginaot unta nga mupadayon pag gid ni sa dagan pang katuigan padagan pa nga mga parehas namo nga naglisod na nga sig dagan-dagan kung mag-ulan nga dagan pang matabangan nimo. Salamat gid kayo. Salamat po.